Okay. Daily reading, 3806 to 3807 and 3808. Ngayon, kuha tayo dito ng vibrations natin. Ano ba yun? General reading ni Universe para sa unang araw, right after the 19th of November. Diba? So, dito natin na alamin. Ay, nako. Exciting. Una, adventure. Talagang marami. Pangalawa, ay, yung Keeper of Secrets lumabas. Ba't ganon? Pangatlo, the power. Okay. Maganda na. Sana umpisa. Ngayon, ito yung pakakaabangan ninyo dahil today is the 20th, diba? So, sa hindi pa nakapagpa-reading, sa hindi pa nakapagpa-cleansing, sa hindi pa nakapagpa-ritual, gawin nyo ngayon yan. Dahil, ito sinasabi, marami kang mapagdadaanan sa buhay mo. Pwede kang lumutang, pwede kang malunod, at pwede ka ring mag-enjoy. At ito pa, ang pinakadelikado, lahat ng sikreto lalabas. So kung ikaw yung tipo ng tao na may ikinikim-kim, tinatago, nililihim na sikreto, mabubuking ka simula sa araw na ito. At ito naman, indestructible power. So ibig sabihin, may mga tao na sadyang malakas ang paniniwala sa Diyos. May mga tao din na nagkukunwaring malakas ang dasal nila. Pero sila mismo hindi nila kayang ayusin ang sarili nila. Okay? So dito muna tayo mag-focus. Magbibigay ako dito ng example. Sorry for that. Yeah. Ngayon, kung ihahambing mo ito sa relasyon, ang unang baraha, malalaman mo, ang una at pangalawa, di ba? This is the Keeper of Secrets at ito yung adventure. Ibig sabihin, malalaman mo na hindi lang ikaw ang gusto niya. Marami kayo. Tinatago niya ang iba na hindi mo maaaninag, hindi mo mahahalata. At dito, ilalabas ngayon, sa araw na ito, ang lakas niya para palabasin ang katotohanan. So kung ikaw yung tao na halimbawa nagparitual ka patungkol sa pag-ibig, maganda. Dahil lalabas ang katotohanan at mapapasayo ang justice. 'Di ba? Kung ito na may patungkol sa kaso sa korte, ganun din. Sa larangan ng negosyo, pamilya, yung pakikitungo mo sa pamilya, di ba? Kasi hindi naman maiiwasan sa pamilya, may black sheep eh. Pero alam nyo ba minsan yung black sheep pa ang sasalba sa buong pamilya. Hindi lahat ng black sheep lunod, hindi lahat ng black sheep lutang. May mga black sheep sa pamilya na sila pa mismo ang kusang nag-aangat sa mahal nila sa buhay. So, katulad din, no, ng mga tao na ang bilis mag-criticize sa kapwa-tao nila. Bago ka mag-criticize, balikan mo muna sarili mo. Baka kasi dumating ang panahon, ikaw, sarili mo tinatamaan mo. So, walang masama, di ba, sa pagiging katulad namin. Pero yung iba kasi, naniniwala sila na lahat ng manghuhula, lahat ng manggagamot, is hindi galing sa Diyos. Hindi gawain ng Diyos. So, ano ibig sabihin? Galing din naman kami sa mga magulang namin, 'di ba? Yun nga lang, mas malakas lang yung subconscious namin sa normal na tao. Kaya kung minsan nagkakaroon kami ng mga premonition, binabahagi namin para maging warning sa lahat ng tao. So, 'di ba? Ayaw mo pa nun, may basihan ka, may warning ka. Kesa naman bigla kang mamatay dyan nang hindi mo alam. Signos na pala yun. Diba?
So, paano mo malalaman ang signos mo kung hindi ka magpapahula? Sabihin mo nga, dahil ang signos, hindi agad yan nakikita. So, kung alam mo at matalino ka, kung naniniwala ka sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Nag-utos, ipalaganap sa sangkatauhan ang magandang balita. Ipalaganap sa sangkatauhan ang mga warning. O, hindi nga di ba? Umabot na sa punto ni Moises na isulat sa bato ang Ten Commandments. May sumunod ba? Iilan lang, di ba? Pinagtawanan si Noah, pinagtawanan si Moises, pinagtawanan si Mother Mary dahil nagbuntis sa edad niya. Pinagtawanan pa ang ibang propeta. O, papaano mo masasabi na yung isang manghuhula ay hindi propeta? Hindi ko naman mahilig sabihin na propeta kami. Kasi medium lang yung identification ko sa sarili ko. So, there are people na maniniwala, but there are a lot of people that will criticize you and pull you down. Pero if your point of view, if your goal in sharing a lot of things regarding sa vision na nakikita is to save a people or a lot of people, hindi siya masama, 'di ba? Mas masama ang magdamot ka sa nalalaman mo. Dahil kinalabasan nun, greedy ka. So, bakit hindi ko sasabihin, TikTok account ko ito? Diba? Ba't ka nanonood sa mga manghuhula na nagsasabi ng twin flame, pampaswerte, pampahaba ng buhay, mga feng shui, mga ganito, diba? So, bakit ka naniniwala sa ganun? Dapat, kung naniniwala ka sa Diyos lamang, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang maniwala kay pastor, kay minister, sa kung kani-kanino pa na matataas ang posisyon sa simbahan at sa kung saan. Dahil walang kalibel ang Diyos. Pero pwede tayong mag-ambagan ng kabutihan para maisalba ang mundo na ginagalawan. Ngayon, bahala ka sa sarili mo kung ibabas mo ko, magme-message kayo. Pero gagawin ko ang sa tingin ko ay tama at ibabahagi ko sa tao sa pamamagitan ng account na ito ang gusto ko. 'Di ba? Wala Hindi ayoko makakita ng nililibing, 'di ba? Mamamatay tayo. Pero sa natural way. Huwag naman tayong mamatay dahil sa binarang tayo. Huwag naman tayong mamatay dahil sa sinaksak ka ng kalaban mo dahil nagkautang ka sa STL, nagkautang ka sa wedding, nagkautang ka sa tong-its, ganun. Maraming ganun na patayan dahil sa sugal. Yung iba namamatay sa inuman. Yung iba namamatay sa agawan ng mahal sa buhay. Yung iba namamatay sa agawan sa properties. Yung iba namamatay. Alam mo, yun ang totoong kasalanan. Yung mang-agaw ka ng hindi sa'yo. Lalo pera at tao. So, wag mong husgahan ako. Dahil baka sabihin ko sa'yo kung ano ikaw dati matatakot ka. Dahil kahit hindi mo sabihin sa akin kung sino ka, makikilala at makikilala kita kapag nagbigay ako ng panahon para alamin kung ano ka din sa dati mong katauhan. So, huwag mong i-underestimate ang manghuhula, lalong-lalo na yung marunong manggamot, dahil hindi mo aakalain ang kaya nitong gawin. Mas pinili ko lang gumawa ng kabutihan. Okay? Proceed tayo sa special episode.